Ang may init na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Exclusive! Ilang umano'y pugad ng sugalan, sinilakay ng mga otoridad, barangay chairman at dating konsehal, kabilang sa mga naaresto. Magkahiwalay na aksidente sa pool sa CCTV. Isang auto parts center sa Tuguegarao City nasunog. At tropical surprise pastries tampok sa Pampanga. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Sinalakay ng mga otoridad ang ilang umano'y pugad ng sugalan sa Pangasinan. Kabilang sa mga naaresto, isang barangay chairman at isang dating konsehal. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban. Exclusive. Pagdating ng convoy ng NBI-NCR sa Manawag, Pangasinan, agad nilang pinasok ang target na bahay sa bisa ng kanilang dalang search warrant. Tumambad sa raiding team ang mga barya, perang papel at mga gambling paraphernalia habang nasa kasagsagan ng illegal gambling operation ng grupo. Kasabay na rin sinalakay ang umano'y gambling den sa mga bayan ng Rosales, Urdaneta at Calasiao at sa lungsod ng San Carlos. Ikinasang mga yan batay sa sumbong sa NBI ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Simultaneous yun, no? Para hindi masunog o ma-burnout yung trabaho. Eh, sakto. Nagre-revisa sila ng mga papelitos, nag-aayos sila ng mga beta, no? Mga taya. 2 linggong surveillance muna ang ikinasa ng NBI Special Task Group, NBI-NCR at NBI Homicide bago nag-apply ng warrant para maaresto ang mga tinatawag na bookies sa likod ng illegal gambling. Ang nahuli natin, all in all, sa 5 areas, umabot po ng 150 personalities. Nagpapataya rin sila sa mga bahay-bahay, sa mga tao, naglilibot sila using mga papeletos na hindi naman sanction ng PCSO. Nag-misrepresent sila. Kabilang sa mga inaresto ang isang kasalukuyang barangay chairman at isang dating municipal councilor. Ang legitimate po na operation ng gaming, every penny na pumapasok sa legitimate gaming operator, ay may porsyento po yan o may buwis yan na pumapasok sa PCSO o sa gobyerno. Ito pong mga illegal na to, wala pong ganun. So nalulugi po ng malaki ang gobyerno. Wala pang pahayag ang mga naaresto na in-inquest na sa reklamong paglabag ng PD 1602 o illegal gambling. Kakasuhan naman ng reklamong graft ang nahuling barangay chairman. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Magkahiwalay na aksidente sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan sa pool sa CCTV. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Sa kuha ng CCTV camera, makikita na binabaybay ng 2 motorsiklo ang National Highway sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan, alas 9:30 kagabi. Nasa iisang direksyon ng 2 motorsiklo. Naka-signal light pakaliwa ang nasa unahang motorsiklo, pero bigla raw itong kumanan, dahilan para sumalpok dito ang kasunod na motorsiklo. Kumandusay sa kalsada ang mga sakay ng 2 motorsiklo. Agad rumisponde ang mga opisyal ng barangay. Dito sa CCTV na itong vehicle 1 is nag-signal siya going left, nag-left turn sana siya, and apparently nung mag-overtake na itong vehicle 2, bigla pong nag-turn right itong vehicle 1 at yan po yung result na they are collided at tumumbo po sila sa highway. Nasa maayos ng kalagayan ang mga sangkot sa aksidente at nagkausap na rin daw ang magkabilang panig. Alas 6:40 naman kaninang umaga, isa pang aksidente ang naitala sa barangay. Parehong direksyon ang tinatahak ng tricycle at motorsiklo. Pakaliwa na ang tricycle nang biglang bumangga ang nag-overtake na motorsiklo. Agad bumaba ng tricycle ang pasahero nito. Tinulungan naman ng iba pang motorista ang rider ng motorsiklo. Tapos yung kanina may dalang bata. Puti hindi naanuhan yung bata. Ilang buwan lang yun. 3 months lang yun. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Nasunog naman ang isang auto supply sa Tuguegarao City. Tutukan sa report ni Glam Caligdan Dizon. Naglalagablab na apoy ang bumalot sa isang auto parts center sa 138 Balzain Highway sa Tuguegarao City kagabi. Nabulabog ang mga tao dahil sa laki ng apoy. Nagdulot din ito ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Ayon sa may-ari ng establishmento, flammable materials tulad ng goma, langis at iba pang gamit na madaling magliyab ang laman ng shop. Isang problema pa, kulong lahat sa loob, walang nakapasok na fire hose o fireman, walang nakapagbuga sa loob, kaya yun na po ang nangyari, tuloy-tuloy na po yung apoy hanggang sa lumaki ng lumaki. Palaisipan din sa kanya kung saan nagmula ang apoy. Hindi ho namin masabi kasi kami rin nag-iisip kung anong pinagmulan, kasi every afternoon ng 5 o'clock bago kami lumabas lahat, naka-shut off po lahat ang breaker, yung main breaker. Kumbaga brown out sa loob yan. Kasama sa mga nasunog ang ilang vault na naglalaman ng pera at mahalagang papeles. Walang nasaktan sa sunog. Tinatayang aabot sa 100 million pesos ang danyo sa sunog. 16 na fire trucks ang nagtulong-tulong upang apulahin ang apoy. Mahigit 10 oras bago idineklarang fire out ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang Tuguegarao City Fire Station habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sinita ng Dagupan City LGU ang dating dump site sa barangay Buruan, Binloc na muling tinambakan ng mga basura. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, matagal nang inirereklamo ng mga residente dito sa Bunuan, Binloc ang mga nakatambak at naipon na mga basura dito sa dating dump site na ngayon ay MRF na ng kanilang barangay. Sa Facebook post ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez kahapon, sinita nito ang naabutang tambak-tambak na basura sa Material Recovery Facility ng Barangay Bunuan, Binloc. Ang ginawa yun ay, duwara MRF yun, pero sa basura yun ang ninyo. Magkakaputak na dump site, nang gawa kay dump site yun. Ang lugar ay dating dump site ng syudad na ipinasara at ginawa ng barangay MRF o lugar lang kung saan isesegregate ang mga basura. Oo, nakakamoy din. Pero lalo yung nakakalkal siya. Punta rin kami sa DNR nung nakaraan. Tapos pumunta rin sila dyan. Naksyonan naman yun. Kaso ngayon, nag-arulit. Aminado ang Barangay Council na matagal na nilang problema ang gabundok na basura na hindi kaya ng minsanang hakot ng mga garbage truck. Lahat ng area ng sitio ho namin is pinol-out po namin na mga basura. So yun, ganun lumaki yung basura ho namin. Sumabay po siyempre yung closing po ng dam site dati po ng Tundaligan. Noon din kami na talaga na natambakan sa area ho namin. Nangako naman ng Barangay Council na tutugunan nila ang problemang nasita ng alkalde. 2 beses sa isang linggo raw ang paghahakot ng mga basura sa kada sitio, habang 2 hanggang 3 beses naman maghakot ang LGU. Pero sa dami ng mga basura na umaabot hanggang 5,000 kilograms, hindi lahat nahahakot. Ang pangunahing dahilan, hindi wastong pagsisegregate ng mga basura. Kaya umaapela ang barangay sa mga residente na ihiwalay ng maayos ang mga basura sa pamamagitan ng information dissemination. Magkakaroon na rin talaga dapat sila ng segregation per household po. Dahil yung mga segregator namin, di talaga kakayanin na ihiwalay-hiwalay lahat yung mga mix na basura po. Handa naman daw sumunod ang ilang residente sa ikaaayos ng kanilang MRF. Matanggal para walang mapirwish yung mga bata dito. Mga bahay o mabaho minsan. Chris, narito ako ngayon sa nasabing MRF at kung inyong makikita sa aking likuran, sa dami ng mga naipon na basura dito ay hindi pa ito totally na nakukuha ng mga garbage truck. Bagamat tuloy-tuloy naman daw ang isinasagawang paghahakot ng City LGU bilang hiling na rin ng barangay sa lokal na pamahalaan. Kanina, Chris, ay ibinahagi rin sa atin ng punong barangay ang plano nga ng City LGU na magpatayo ng establishmento dito para sa Dagupan City Police Office. Kaya naman, puspusan ngayon ng isinasagawa na clearing operation ng nasabing barangay, lalo na 20% ng area na ito ay mananatili pa rin bilang kanilang MRF. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Samantala, bahagyang humina ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula sa pagiging super typhoon, naging typhoon na lamang ito
at huling namataan kaninang umaga sa layong 2,535 kilometers east ng Central Luzon. Pahilaga-hilagang kanlura na ang pagkilos nito kaya mas mababa na ang tsansang pumasok sa PAR o direktang makaapekto sa ating bansa. Maliwala sa panahon pa rin ang dadalhin ng Ridge of High Pressure Area sa Hilagang Luzon. Habang maalinsangang panahon naman sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat at panandaliang ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, Zambales at Pangasinan. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dalawa ang patay habang isa ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Banawe, Ifugao. Narito ang report. Nasawi ang 82 anyos na lalaki matapos mahulog sa bangin ang minamaneho nitong sasakyan sa barangay Bangaan, Banawe, Ifugao nitong Lunes. Ang biktima ay isang retiradong OFW. Natagpuan ang bangkay nito sa creek na may lalim na 150 meters mula sa pinaghulugang kalsada. Pumutok yung gulong sa harap ng driver side ng sasakyan. Nakiskisan nga yung parapet. After the parapet, doon na siya nahulog. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktima. Kinagabihan naman, naganap ang isa pang aksidente sa barangay Viewpoint. Nawalan umano ng kontrol ang driver ng motorsiklo at bumangga sa gilid ng kalsada bago tumilapon ang dalawang sakay nito sa humigit kumulang 20 metrong lalim ng bangin. Under the influence of liquor, uminom daw sila sa Lagawe. But along the way, may curve doon. Diniretso nila yun, kaya tumama sila sa parapet. Nasawi ang backrider habang nagpapagaling sa ospital ang sugatang driver ng motorsiklo. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga sangkot sa magkahiwalay na aksidente sa Ifugao. Sa Baguio City naman, nahulog at tumama sa water tank ang isang boom truck na may mga construction material alas 10 ng gabi noong Lunes sa Barangay Santo Niño. Ayon sa PNP, habang bumababa ang mga helper mula sa sasakyan, bigla umanong pumalya ang air brake ng truck kaya umusad o umandar ito. 3 pahinante ang nasugatan sa insidente. Nakipag-usap na rin ang kanilang kampo sa may-ari ng mga nasirang ari-arian. Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Illegal na droga na-recover sa bahay ng isang meat vendor sa Santa Teresita, Cagayan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Joel Fernandez. Arestado ang 40 anyos na lalaki sa search warrant operation ng otoridad sa kanyang bahay sa Barangay Centro West, Santa Teresita, Cagayan. Nakuha sa operasyon ang 5 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 60,000 pesos. May nakuha rin na iba't ibang drug paraphernalia. Nahaharap sa kaukulang reklamo ang naaresto na wala pang pahayag. Sinilakay ng mga otoridad ang isang cockpit arena sa Barangay Rojas, Solano, Nueva Vizcaya noong linggo. Bahagi ito ng anti-illegal gambling operation ng otoridad, partikular ang isabong. 25 individual ang naaresto sa operasyon, kabilang ang 5 live streaming online machine operators. Nakumpiska rin sa operasyon ang pustang nagkakahalaga ng mahigit 600,000 pesos at iba pang gamit sa illegal na pasugalan. Wala pang pahayag ang mga sospek. Arestado ang 3 katao kabilang ang 2 senior citizen sa anti-illegal gambling operation ng otoridad sa Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. Ito yung sugal na mas kilala sa tawag na bukis. Nakumpiska ang ilang gambling paraphernalia at pusta na mahigit 2,000 piso. Wala pang pahayag ang mga nahuli na nakapagpiyansa na. Joel Fernandez, 1 North, Central Luzon. Samantala, ilang residente ng Barangay Tapuac sa Dagupan City humiling ng karagdagang street lights. Sundan sa report. Matagal na raw na hiniling ng mga residente na nakatira malapit sa kalsadang ito sa Barangay Tapuac, Dagupan City ang karagdagang street light. Tuwing gabi kasi, ganito ang sitwasyon sa lugar. Pero kung pinatay na ng mga pribadong establishmento ang sarili nilang mga ilaw, mahirap na raw makaaninag ng bagay sa lugar. Si Tatay Wilfredo, minsan nang naaksidente sa mismong kalsada habang pauwi sa kanilang bahay dahil sa kakulangan sa ilaw. Binangga ko ng yung single kasi madilim saka wala siyang ilaw.
Madilim na madilim. May mga street light naman, O mayroon. pero hindi gumagana. Hindi. Kasi walang ilaw. Ni-request din po natin sa sa engineering office yung mga hindi na gumagana kasi nagka-problema po tayo diyan sa mga street light po natin diyan sa highway. Ninakaw po yung mga kable. Sa mga nakaraang taon, may mga itinayong mahigit 100 na solar street lights ang barangay. Hinihintay pa raw ang pagdating ng mga gagamiting aluminum wire mula sa LGU na ipapalit sa kable ng mga sinirang street lights sa highway. Isa pa sa target ng Barangay Council ang gawing solar-powered ang lahat ng mga ilaw sa kanilang lugar. Lahat ng binabayadan namin na kuryente sa D-Corp, pag napaliwanag na namin sa solar light po lahat ng mga iskinita po dito sa Barangay Tapak, ika-cut off na po namin. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Libreng pagkain at gulay ipinamahagi sa 600 residente sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Aabot lang sa 400 hanggang 500 pesos ang kinikita araw-araw ng mister ni Rosalie na isang hollow block maker mula sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Dahil 12 sila sa pamilya, minsan daw ay hinahati-hati na niya ang kanilang pagkain para mapagkasya at makakain ang lahat. Sa hirap daw kasi ng buhay ngayong nararanasan ng krisis ay pahirapan din kumita at kadalasan ay hindi nabibili ang iba pang pangangailangan ng pamilya. Kaya malaking tulong ang libreng pagkain na natanggap nila kaninang umaga. Sa mga lalo na walang pang-ulam, ganun, malaking bagay na rin po yun na ibigay ng... Inilunsad sa Barangay Malabago ang community pantry para makatulong sa mga residente. Bukod sa crisis fund na nagmula sa lokal na pamahalaan, ay nag-ambagan ang mga opisyal ng barangay upang makalikom ng pondo. Namahagi sila ng libreng gulay at libreng ulam sa 600 na residente. Parang yung mga nagtatrike, sabi nila, Kapitana, 100 na lang yung naano namin sa isang araw. Parang nag-iisip ako, hindi ako makatulog. Kung ano yung maganda kayang gagawin sa mga yun. Kabilang sa nabigyan ng pagkain ng pamilya ng mga tricycle driver, pedicab driver at jeepney driver. Gayon din ang mga pamilyang nawalan ng kabuhayan dahil sa krisis. Ang household po dito is 1-1. By zone po kasi yan, ma'am. Ang mga nagbigay yung mga kagawad na. Para alam po nila yung mga mahihirap talaga. At sila na po ang mag-explain kung bakit. Humihingi naman ng pangunawang mga opisyal ng barangay sa mga residenteng nakakaangat sa buhay na hindi nabigyan ng libreng pagkain. Limitado lang daw kasi ang nakalap na pondo at hindi kakayaning mabigyan ang lahat ng pamilya sa barangay. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ilang residente naman sa Lingayen, Pangasinan ang pinasaya sa isinagawang Kapuso Free Time Fiesta Caravan. Silipin sa report. Nanguna sa pamamahagi ng hindi matatawarang saya ang GMA Network sa ginanap na Kapuso Free Time Fiesta Caravan sa Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Simula pa lang ng programa, bumuhos na ang papremyo sa mga inihandang palaro. Buong-buo ang saya dahil sa free wellness services para sa mga kapusong dumalo, gaya ng libreng gupit, massage, manicure and pedicure at foot spa. Masaya kasi isa yung barangay namin yung napili. Masarap siya, maganda sa pakiramdam. Isa si Merly sa daan-daang kapuso na nahatiran ng tulong. Bagamat mag-isang itinataguyod ang mga anak, nananatili siyang matatag para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Mula nung namatay yung asawa ko, ako na lang bumubuhay sa mga anak namin. Mahirap kasi yung wala kang katuwang, lalo na ngayon mahal ang mga bilihin. Nung nakita ko may mga libreng ganito sa GMA, sobrang saya kasi mula noon, bihira na lang din ako nagkaroon ng oras para sa sarili ko. Maraming salamat sa GMA na inarid na tulong ninyo para sa amin. Sumabak sa kantahan ang mga taga-barangay Poblasyon sa ginanap na video o King and Queen. Sa una po nakakakaba pero nung kalagitnaan na-enjoy ko naman po yung kanta. Bakas sa mukha ng mga residente ang labis na galak at lubos ang kanilang pasasalamat. Sana ipagpatuloy niyo yung mga ganitong aktibidad at maraming tao ang matutulungan at mabibigyang saya. Taus-puso po kami nagpapasalamat sa GMA Network Kapuso. Ang Kapuso Free Time Fiesta Caravan ay isang paraan ng GMA upang maiparamdam ang tunay na pagmamahal, anumang hamon ang kinakaharap. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nabulabog ang Barangay Central Fairview sa Baguio City dahil sa natagpo ang fetus sa bahagi ng Santan Alley mag-alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa barangay hinggil sa umano'y inabandonang fetus na nadiskubre ng isang residente. Sa salaysay na nakakita sa fetus habang inaayos nito ang kanyang sasakyan ay napansin niya ang masangsang na amoy mula sa isang puting tela. Nang puntahan nito ang pinagmumula ng amoy, dito na tumambad ang fetus na nakabalot sa t-shirt. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng taong nag-iwan sa fetus. Actually, yung fetus na yun, yesterday din is dinala na rin sa Baguio Cemetery for yung proper na paglilibing sa kanya. Sumiklab ang grass fire sa bulubunduking bahagi ng barangay Mungia, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Base sa investigasyon ng BFP, umabot na sa higit 80 ektaryang lupain ang nasunog. Umaga noong Sabado nang maiulat ang grass fire at umabot hanggang umaga noong Lunes bago ideklarang fire out. Pahirapan umano sa pagpupula ng apoy dahil sa taas ng lugar at bahagi umano ito ng National Greening Program ng DENR. Ilan sa mga natupok ng apoy ay mga puno ng nara, kupang, yakal, tawi, mulave at guyabano. Inebestigahan pa kung ano ang sanhi ng sunog. Abot naman sa 8 milyong piso ang danyo sa sunog. Patuloy naman ang paalala ng BFP sa mga ipinatutupad na ordinansa kontra sa pagsisiga sa mga damuhan o kabundukan. Malawakang paglilinis sa Parungking River isinasagawa sa Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. Ilang dekada nang nakatira sa gilid ng Parungking River ang mag-anak ni Raquel. Noong hindi pa rin itayo ang dike sa lugar ay madalas silang bahain. Nang maitayo naman ang dike, ang kanilang problema raw ay ang mabahong amoy na nanggagaling sa ilog. Naiipon na raw kasi ang mga basurang itinatapon sa ilog. Mabaho. Kaso meron pa rin pong nagtatapon po ng mga hayop po. Tulad nung isang araw po mabaho dyan kasi may pato. Inilunsad simula noong Pebrero ang malawakang restoration sa Parungking River na sakop ng mga barangay ng San Miguel, Wood, Casban at Ambunao sa Calasiao, Pangasinan. Magkatuwang ang provincial government at lokal na pamahalaan sa hangaring maibalik ang ganda at linis ng ilog. Mga heavy equipment ang ginagamit para mabilis na malinis ang ilog. Napaka-importante pong magawa natin ito sa ganitong panahon na hindi pa po tayo nakakaranas ng pag-ulan. Alam naman po natin na ang bayan ng Calasiao ay catch basin at noong nakaraang taon nga po ay talagang grabe yung naranasan nating pagbaha. Bago matapos ang buwan ng Abril, inaasahang malilinis na ang Parungking River. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa mga residente na iwasang magtapo ng basura o patay na mga hayop sa ilog. Malaking tulong ang restoration ng Parungking River para maibsan ang problema sa baha sa panahon ng tag-ulan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa halip na ngayong araw, extended hanggang May 15 ang deadline sa paghahain ng annual income tax return para sa nakaraang taon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, yan ay para mabigyan ng mas mahabang oras ang mga mamamayan na makumpleto ang mga dokumento at magbayad ng buwis ng walang penalty. Bisitahin ang website ng Bureau of Internal Revenue para sa forms na inyong kailangan depende sa pinanggagalingan ng inyong kita. Inihikayat ng BIR na gamitin ang kanilang Electronic Filing and Payment System o EFPS para mas mapabilis at hindi na kailangang pumila sa Revenue District Offices. Mag-manual filing lang kapag daw nagkaproblema sa Electronic Filing and Payment System. Upang makatipid sa gasolina, imbes na magarang sasakyan, karito ng ginamit na bridal car ng ikasal ang magsing-irog sa Santa Marcela, Apayao noong April 8. Sumakay sa kariton o kilala sa tawag na pasagat
ng mga lokal ang magsing-irog na sina Giovanni Zuniga at Melody Bakiran papunta sa simbahan at pabalik sa kanilang bahay para sa reception. Ang karito na gawa sa kahoy ay pinalamutian ng mga bulaklak. Hinangaan ng mga taga-nayon ang kakaibang diskarte ng magsing-irog. Ayon sa groom at bride, simpleng paraan daw ito para makatipid sa gastusin sa gitna ng nararanasang krisis. ₱3.4 million na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa 4 na drug personalities sa Rosales, Pangasinan. Tutukan sa report. Inaresto ng mga otoridad ang 4 na sospek sa pagbebenta ng iligal na droga sa Barangay Carmen East, Rosales, Pangasinan noong Lunes. Sila ang target sa buy-bust operation na ikinasa ng PDEA. Ang modus umano ng mga sospek, gumagamit sila ng transport services at rental vehicle business para magawa ang iligal na aktibidad. 5 nakataling plastic sachet na pinaniniwala ang naglalaman ng shabu at may bigat na kalahating kilo ang nakuha sa mga sospek. Nagkakahalaga ito ng ₱3.4 million. Nakuha rin sa operasyon ang marked at Google money, mga cellphone, drug paraphernalia at ang sasakyang ginamit sa transaksyon. They are trying to put operation in the Region 1. So, hindi natin conclude lang kung is it their first time to deliver in the Region 1 ng ganitong kalaki ng droga or ito yung first time nila. But since yung item nila ay nanggagaling na Metro Manila, then we can assume na hindi lang Region 1 sila nag-play, but of course, nearby region also. Arestado rin ang 38 anyos na lalaking high-value target at 42 anyos na kaibigan nito sa drug buy-bust operation sa Barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan noong Huwebes. Nakuha mula sa 2 sospek na taga La Union ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. May bigat itong 50 gramo at nagkakahalaga ng ₱340,000. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nahuling sospek na wala pang pahayag. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Tropical surprise pastries, tampok sa Pampanga. Ating tikman sa report. Mapapatanong ka talaga kung totoo o hindi ang mga tropical pastries na ito sa City of San Fernando, Pampanga. Dahil sa perpektong pagkakagawa, mula sa hugis hanggang sa kulay, mistulang mga tunay na prutas ang bawat pastry. Ang mga tropical dessert na ito ay likha ng 33 anyos na award-winning chef na si Wallen Superal. Dating professional golfer si Chef Wallen, bago niya natagpuan ang kanyang tunay na passion sa pagbibake, lalo na ng croissants. Mahigit 2 taon pa lamang siyang nagbibake. Pero mula sa 4 na klase ng pastry, umabot na ito sa halos 30 variants dahil patok sa panlasa ng mga mahilig dito. At ngayong dry season, iba't iba ang flavors ng mga tropical fruit pastries ang handog ni Chef Wallen. Mula sa blueberry, pistachio, strawberry, at syempre hindi mawawala ang all-time favorite na mangga. Ang mga pastry na ito ay gawa sa white chocolate at may surprise twist sa loob. Ang creamy filling sagana rin sa sariwang fruit filling sa bawat kagat. Bukod sa tropical desserts, ipinagmamalaki rin ang kanilang world-class croissants. Isa na rito ang trending na Dubai Chewy Choco na nilagyan ng kakaibang twist. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.